Don't leave us, Mother! Gandang araw. De-stressing ang lakad natin ngayong araw. Matapos ba naman ang pangyayari kahapon ay kailangan nating mag-relax at bumawi. Bawi tayo sa magagandang memories. Tamang-tama naman na walang pasok si Pinsan Gary, kaya siya ang aming tour guide for a day. Ito kami, tignan mo yung view namin sa harap. Ito. Wow. Matapos ang mabilis ang picture taking sa daan ay dito kami sa Landingan Viewpoint tumuloy. First time namin dito, liban kay Mama na pangalawang beses na. Hanggang first level nga lang daw ang naakyat niya nung una, kaya ngayon ay susubukan naman niyang i-beat ang sarili niyang record. Tignan lang natin kung sino sa amin ang aabot sa tuktok. Nakita ko naman itong tatay na nagsasabi sa anak, raise your hand to the right. Raise your hand to the left. O, pasensya na, kakantahin ko sana kaya lang wala tayong talent. At yun nga naman palang maglola ang nagpipicture taking. Hindi naman halata na sila ang body-body, no? Mother, why? Don't leave us, Mother! Mother, don't leave us! Hanggang sa level na ito lang ang kinaya ni Madir. Bumaba na siya dahil nagkakavertigo na daw siya sa taas ng lugar. At least, sinubukan niyang umakyat sa abot ng kanyang makakaya. At tayo naman ay pinagpatuloy ng pag-akyat para marating ang tuktok. Andito na rin lang tayo ay go for the goal na tayo nang makita natin ang tanawin na meron ito. And yes, Landingan Viewpoint, I survive, or better, we survive. Nagutom naman kaagad itong dalawang batang kasama namin. Diretso kaagad si Kuya NJ sa tindahan. Heto na nga at noodles mukbang tayo sa tuktok ng bundok. She's so hungry because she climbed all the way from down there. Down from there to here. Isa ito sa madalas na eksena sa probinsya ang maghanap ng malakas na signal ng cellphone. Nag-o-online tour si Mang Nicolas sa kanyang mga magulang. Layo man ang Cagayan Valley region ay proud niyang ibinabahagi ang mga tanawin dito. At ito naman ang premyo ng pag-akyat dito sa tuktok. Worth it nga naman ang pagod sa ganitong kagandang tanawin. Maberde ang mga bulubundukin at alam nyo ba, ang lakas ng agos ng tubig sa ilog na hanggang dito sa tuktok ay dinig ko ito. Bago bumaba ay syempre picture taking muna bilang alaala. Sumaglit kaming kumain at heto umandar na naman ang kapilyuhan namin. Ngayon ay pagpatuloy naman natin ang ating tour at pupunta naman tayo sa isang lugar na namiss kong puntahan. Pero bago yan, challenge muna itong ating dadaanan. Umulan kasi kahapon hanggang gabi kaya ang putik ng daanan. Hayan na nga at binitbit na ng mga batang kanilang mga tsinelas. Abay, wala nga naman kaming aatrasan kahit pa magpaapa kami makarating lang sa pupuntahan. Narating nga namin ang gate na ito na kahit kami ay tao po ng tao po ay walang nagbubukas kaya pumasok na lang kami. Habang naglalakad, pagkakita ko sa aking left, itong nagsosulong patong nakita ko. At sa aking harapan ay ito namang patawid na mga magkukumare. Si Marites, Marisol, at ano nga ba yung pangalan ng isa? Ayun naman pala at may meeting de avance ata sila. May pagtitipon-tipon ang Mariklan. For sure, tatanungin nila si Maris kung ano na ang chismis at pagkatapos ay sasabihin kay Mariposa na i-post na ang kanilang agenda. Ginawan ko na naman ng kwento ang mga pato. Dumiretso na ako at ito namang mga bunga ang nakita ko. Bigla kong nasabi, sayang, wala akong dalang bayong, lagayan sana ng dalandan. Ang sarap sanang mag-ani oh. At heto pa, mga suha. Pero sa totoo lang, ang gusto ko sanang kunin dito ay ang rambutan. Kaso nung pagpunta namin, hindi pa daw panahon. At maalala ko nga, nung last na punta ko dito, Bangkok na variety ng sampalok naman ang aking nilantakan. Nag-ikot-ikot nga kami sandali para tumingin kung ano pang pwedeng maaani na bunga. Di na pala namin naabutan si Tito D. Umuwi na daw siya ng maaga dahil nga paghapon ay madalas na umuulan. Akala niya kasi di na kami darating kaya yun, umuwi na. At ito namang pagpapakain ng kuneho ang ginawa ng mga bata. Ngayon lang ako nakakita ng kuneho na malapitan. Oh, lagay mo sa kamay mo. Ako nga rin. Tinakpan naman ni Kuya. Tinakpan niya naman. Hindi. Aamoyin niya muna yan bago niya kainin. Antayin niya lang. Oh, maghintay ka kuya, maubos yung din sa ano. Oh. Pagkatapos ng kuneho ay ito namang mga pato ang kanilang hinarap. Oo nga pala, nalilito ako nung makita ko ang mga ito. May mahaba ang leeg at merong hindi. Ano ba ang pinagkaiba ng pato, bibe at itik? At yung gansa? Nag-google nga ako at ito ang sinabi ni Kuya Kim. Bibe daw pag puti at itik naman pag brown. Kasama na yata dito ang itim. At ang bibe at itik daw ay parehong pato. At heto may bonus pa. Ang pato na word pala ay Spanish word na ang ibig sabihin ay duck. Ano naman yung gansa? Anong pinagkaiba nito sa pato? Comment nyo naman kung alam nyo oh. Umuwi na din kami na walang hinarvest. Panigurado kasi may inuwi si Tito D na mga prutas.
Pinuunahan kasi namin ang pagpatak ng ulan at di pa talaga kami nakontento. Tumigil kami sandali dito para mag-picture taking na naman. At syempre, hindi makakawala itong malaking baka sa amin. Ito yung isa sa mga prutas na inuwi ni Tito D. Napakatamis nitong balimbing. Parang naubos ko yata ito sa isang upuan. At nagtapos ang aming pagbisita sa Quirino sa isang simpleng salo-salo kasama sina Tita at Tito. Hanggang sa susunod na adventure ng pamilya, follow us for more.